Muli magpapadala ang Pilipinas ng barko sa Ayungin Shoal kahit pa nitong linggo lang ay itinaboy ng Chinese Coast Guard ang dalawa nating barko roon. Hindi rin tatanggalin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal kahit pa iginigit iyon ng China. At habang nagkakainitan ng Pilipinas at China, tuloy ang pagbuo ng kasunduan para madagdagan ang puwersang Amerikano sa Pilipinas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 1999 nang sadyang isadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para markahan ang ating teritoryo sa gitna ng pag-angkin ng China sa napakalaking bahagi ng West Philippine Sea. May mga itinalagang miyembro ng Philippine Marines para tumao sa barko. Pero nitong linggo, itinaboy ng Chinese Coast Guard ang dalawang barko ng Pilipinas na magdadala sana ng supplies para sa BRP Sierra Madre. Iprinotesta ito ng DFA. At ngayon, magpapadala muli ang Pilipinas ng dalawang civilian ship sa Ayungin Shoal para maghatid ng pagkain at tubig. There is a regular reprovisioning, but you'll have to confirm the schedule or at least that movement with the Navy. Kinontra rin ng ating DFA ang panawagan ng China na tanggalin na ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Inilagay raw ang BRP Sierra Madre sa Ayungin bilang sagot sa pag-okupa ng China sa Mischief Reef noong 1995. Bahagi rin daw ng ating continental shelf ang Ayungin Shoal at kasama ito sa ating jurisdiksyon. Ngayong patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, patuloy naman ang pagpapalakas ng ugnayan ng ating bansa at ng Amerika. Sa ilalim ng binubuong kasunduan ng Pilipinas at Amerika para sa mas pinaigting na US military presence sa bansa, maaaring magtayo ng mga pasilidad ang Amerika sa loob ng ilang base militar sa Pilipinas. Katulad na lang ng housing para sa dagdag na military elements at hangar para sa rescue helicopter. This proposed agreement will allow the sharing of defined areas within certain AFP facilities with elements of the U.S. military on a rotational basis, within parameters consistent with the Philippine Constitution and laws. Paplansyahin pa ang mga detalye ng increased rotational presence upang mapirmahan ito kasabay ng pagbisita ni US President Barack Obama sa Pilipinas sa Abril. Ayon kay Ambassador Eduardo Malaya na kabilang sa negotiating panel, hindi permanente ang pananatili ng US troops. Lahat daw ng mapag-uusapan nakapaloob sa Visiting Forces Agreement at Mutual Defense Treaty, kaya di na raw kailangang ratifikahan ng Senado. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.